Nakasentro ang kwento sa isang spoiled na dalagita na nagngangalang Poppy Moore na nakatira sa California kasama ang kanyang biyudong ama na si Jerry at nakababatang kapatid na babae. Ilang taon na ang nakalilipas, namatay sa isang car accident ang ina ni Poppy at mula noon ay hindi na naging maayos ang relasyon niya sa kanyang ama. Naiinis siya kay Jerry sa pakikipag-date niya sa mga babaeng hindi niya ina. Nang lilipat na sa kanilang bahay ang kasalukuyang kasintahan ng kanyang ama, galit na galit si Poppy. Inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan at inutusan silang sirain ang mga gamit ng babae na nililipat sa kanilang bahay. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganitong kalokohan at sawa na si Jerry sa pagpapahirap niya sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, iniintindi niya ang anak dahil alam niyang namimiss niya lang ang kanyang ina, ngunit ngayong lumampas na siya sa linya, gusto niyang ipadala siya sa boarding school sa England. Noong una, tumanggi si Poppy, ngunit desidido si Jerry na disiplinahin siya sa tamang paraan. Sa sumunod na eksena, dumating na sina Jerry at Poppy sa boarding school sa kanayunan sa England. Malugod silang winelcome ng headmistress na si Mrs. Kingsley na nangakong maraming matututunan at didisiplinahin si Poppy. Natulala ang lahat ng iba pang mga estudyante nang makita siya sa kanyang mamahaling designer outfit. Nakuha rin ito ang atensyon ng Student Council President na si Harriet Bentley na binati siya ng isang handshake. Mataas ang kanyang ego at sa tingin niya ay siya ang nagpapatakbo sa paaralan. Nang tumanggi si Poppy na igalang siya, determinado si Harriet na turuan siya ng leksyon. Hindi nagtagal, nagpaalam na si Poppy sa kanyang ama at pumasok sa loob ng paaralan. Kalaunan, nalaman niyang kailangan niyang mag-share ng kwarto sa apat na iba pang mga estudyanteng babae na sina Kate, Josie, Kiki, at Drippy. Prangkahan niyang pinalabas ang mga ito dahil gusto niyang mapag-isa, ngunit tinawanan lang siya ng mga babae. Pinaalam sa kanya ng mga babae na pinapayagan lang silang gumamit ng cellphone tuwing weekend, ngunit tumanggi si Poppy na gawin ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang matron ng dormitoryo upang kunin ang kanilang mga telepono sa loob ng isang linggo. Nang pabiro siyang kinausap ni Poppy, siya at ang iba pang mga kasama niyang babae ay nabigyan ng detention bilang parusa. Sinubukan ni Poppy na suhulan ang matron, ngunit mas lalo lang siyang napatrouble. Sa kanyang unang araw sa paaralan, binago niya ang itsura ng kanyang uniforme upang umangkop ito sa kanyang panlasa. Nagsuot siya ng mataas na heels, maikling palda, at nakakrop na blazer, hindi tulad ng sa ibang mga babae. Binalaan siya ng kanyang mga roommate na mailalagay siya nito sa trouble, ngunit gaya ng dati, walang pakialam si Poppy. Pinaalam nila sa kanya ang tungkol sa lacrosse team na pinamumunuan ng Student Council President na si Harriet. May gusto siya sa pinakasikat na bachelor ng paaralan at anak ng headmistress na nagngangalang Freddie. Ang isa sa mga pinakaimportanteng alituntunin sa paaralan ay ang lahat ng mga babae ay hindi pinapayagang makipagrelasyon sa sinumang lalaki, lalo na kay Freddie. Mahigpit na tutol ang headmistress na makipag-date ang kanyang anak sa kahit na sino. Kinagabihan bago matulog, tinanong ni Drippy kung ilang lalaki na ang nakalasa sa bulaklak ni Poppy. Nang marinig ang mahabang listahan, nabigla sila dahil nasa dormitoryo na sila simula noong mga bata pa sila at wala pang karanasan sa mga lalaki. Kalaunan, dinalhan ni matron si Poppy ng tamang set ng uniforme na isusuot niya sa mga susunod na araw. Ngumiti lang sa kanya si Poppy at nagkunwaring matutulog na siya. Ngunit pagkaalis ni matron, pumunta siya sa computer room para mag-email sa matalik niyang kaibigan na si Ruby tungkol sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay. Habang nandoon siya, may napansin siyang naglalakad palabas ng kwarto. Nang suriin ito, nakita niya si Drippy sa freezer na kumakain ng late night snack. Sa sandaling yon, naganap ang isang fire drill at na-stuck si Poppy sa pasilyo. Upang hindi mahuli ni matron, umakyat siya sa bubong at pumasok sa isang banyo. Nabunyag na ang banyo ay kay Freddie na sinabi sa kanya ang daan palabas at nangakong ililihim ang kanyang pagbisita. Kinabukasan, dinala si Poppy sa lacrosse team ng paaralan. Kinilabutan ng diva at nandiri sa mga pinagpapawisang babae na tumatakbo sa paligid. Ngunit nang hamunin siya ng mayabang na si Harriet sa isang one-on-one match, matapang niya itong tinanggap. Sumugod sila sa isa't isa, ngunit imbes na tamaan ng bola, nagsimula silang magrambulan sa damuhan. Huminto lamang si Harriet nang dumaan ang sasakyan ni Freddie. Nahumaling siya sa kanya at sa makatuwid ay nagselos nang binati niya si Poppy ng magandang umaga. Nang umalis na si Freddie, pinagtawanan ni Poppy si Harriet dahil siya ang napansin kaysa sa kanya. Tumakbo si Harriet sa kanyang silid na binubuo ng ilang mga larawan ni Freddie na nagpapatunay sa pagkabaliw niya sa binata.
Nagpanik siya tungkol sa kung paano niya nalaman ang pangalan ni Poppy, ngunit dumating sa konklusyon na sinusubukan lang niyang itago ang kanyang pagmamahal para sa kanya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ibang babae. Kalaunan, ipinatawag si Poppy ng headmistress na nadismaya sa kanya dahil sa pagsisimula niya ng away. Alam niyang hindi masamang tao si Poppy at umaasa siyang magiging mas mahusay siya sa paaralan simula ngayon. Namangha si Poppy sa expectation ng headmistress dahil sa unang pagkakataon simula nang mamatay ang kanyang ina, may nagpakita ng pagtitiwala sa kanya. Kalaunan ng araw na yun, si Harriet ay nasa kanyang silid nang mapansin niya si Poppy na nakaupo mismo sa ibaba ng bintana. Ipinatapon niya sa kanyang alipin ang isang balde ng tubig at nagkunwaring hindi niya alam na may tao sa ibaba. Dahil dito, kinailangang sumugod ni Poppy sa kanyang silid na nanginginig sa lamig. Namimiss niya ang kanyang mga kaibigan sa Amerika at nangungulila sa kanila. Napansin ito ng isa sa kanyang mga roommate na si Kate at inalok si Poppy ng jumper para sa kanyang sipon. Masaya si Poppy na kasama si Kate at ikinwento sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina, 5 taon na ang nakakaraan. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang nakaraan at bumuo ng isang bond na ang akala ni Poppy ay hindi niya magagawa sa sinuman sa paaralan. Pinahiram din sa kanya ni Kate ang isang secret phone para matawagan niya ang kanyang mga kaibigan sa Amerika. Tinawagan ni Poppy ang kaibigan niyang si Ruby na nabunyag na nakikitikim din sa boyfriend ni Poppy na si Rodney. Nakipagplastikan sila kay Poppy at nagkunwaring nag-aalala sa kanya bago tinapos ang tawag. Pagkatapos nito, pinagtawanan ni Ruby ang itsura ni Poppy at patuloy na nakipagpalakpakan sa kanyang kasintahan. Nang gabing yun, nagpa siya ang mga roommate ni Poppy na tulungan siyang mapatalsik sa paaralan na siyang tanging paraan upang makabalik siya sa Amerika. Hindi makapaniwala si Poppy sa pagmamahal na ipinapakita nila sa kanya kahit na lagi siyang masungit sa kanila. Sa mga sumunod na araw, gumawa sila ng iba't ibang mga pranks gaya ng paglagay ng pintura sa swimming pool, paggawa ng prank call kay Harriet, at pagkakalat ng mga nakakatawang chismis tungkol sa kanilang mga guro. Sa huling ginawa nilang prank, napatrouble na si Poppy. Ipinatawag siya sa opisina ng headmistress, ngunit pinalaya matapos lang ang isang simpleng babala. Nagtataka ang mga babae kung bakit agad na pinalaya ng headmistress si Poppy at naisip na baka isang gangster ang kanyang ama. Sa makatuwid, kailangan nilang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan upang malagay siya sa trouble. Isang araw, habang naliligo, nakaisip sila ng isang magandang ideya. Ang isang bagay na kinaiinisan ng headmistress ay ang kanyang anak na lalaki na nagiging close sa sinumang babae mula sa paaralan. Nangangahulugan ito na kung makikipagpalakpakan si Poppy kay Freddy, tiyak na mapapatalsik siya. Ang susunod na araw ay ang themed dance party ng paaralan, kung saan dadalo din ang mga kalalakihan mula sa ibang paaralan. Bagamat makaluma ang tema ng party, nagpa siya si Poppy at ang kanyang grupo na gumawa ng extra. Pumunta sila sa bayan upang mamili ng outfit para sa gaganaping party at buong araw na nag-enjoy. Pinabago din ni Poppy ang kulay ng kanyang buhok dahilan para maging kamukha niya ang kanyang ina. Palihim silang nagnakaw ng alak sa isang tindahan at planong maglasing at mag-enjoy sa party. Nang sumunod na gabi, naging maayos ang lahat. Maayos ang pananamit ng mga estudyante, lalo na si Harriet na nakasuot ng Elizabeth outfit. Naboring sa kanya si Freddy nang gumamit siya ng mga linya sa libro. Hindi nagtagal, nagambala ang party ng si Poppy at ang kanyang grupo ay gumawa ng grand entrance sa kanilang maiikling modernong kasuotan. Labis itong ikinainis ni Harriet, ngunit naglalaway dito si Freddy at mukhang may balak siya kay Poppy ngayong gabi. Naging masamang bangungot ang gabi para kay Harriet nang nagsimula ng magsayaw sina Poppy at Freddy. Agad niyang pinalitan ng igiling-giling ni Willie Revillame ang tugtog para sumayaw ng magkakahiwalay ang mga tao. Gumana ang kanyang plano, ngunit pagkatapos nito ay nag-dirty dancing ng mag-isa si Poppy na labis na ikinatuwa ng lahat, lalo na ni Freddy na abot tenga ang ngiti. Kalaunan, mag-isa silang lumabas ni Freddy. Ipinadala ni Harriet ang kanyang mga kampon upang bantayan sila. Habang nag-uusap ang dalawa, na-realize ni Poppy na si Freddy ay isang kawili-wiling tao na talagang nagmamalasakit sa iba. Sumandal siya para halikan si Poppy ngunit ginambala sila ng mga kampon ni Harriet. Pagkatapos, bumalik si Poppy sa kanyang mga kaibigan na nagkaroon ng masayang oras kasama ang mga lalaki. Habang nag-uusap sila, inamin ni Poppy na hindi pa siya nagkakaroon ng seryosong relasyon at virgin pa siya. Inamin niya din na maaaring may gusto na siya kay Freddy, hindi lamang para sa layunin ng prank.
Kinabukasan, inanyayahan si Poppy na maglaro ng lacrosse game pagkatapos magkasakit ni Drippy. Natuklasan niya ang kanyang talento para sa laro at nanalo ang koponan sa unang pagkakataon dahil sa kanya. Kinabukasan sa morning assembly, inanunsyo ng headmistress na ang kanilang junior lacrosse team ay napiling maglaro sa inter-school competition sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahigit sa isang dekada. Sa halip na si Harriet, inutos niya sa mga kalahok na kausapin si Poppy kung meron silang mga concern. Sa mga sumunod na araw, sinimulan na ni Poppy ang mahigpit na pagsasanay para sa koponan upang makapasok sila sa finals. Isang araw, inimbitahan siyang makipag-date kay Freddie. Bago pumunta, nasa computer room siya at nagpapadala ng mga email sa kanyang mga kaibigan sa Amerika. Gayunpaman, nakalimutan niyang i-sign out ang kanyang account na nagresulta para pakialaman ng ibang tao ang kanyang email. Sa sumunod na eksena, makikita sina Poppy at Freddie na nagdi-date at nag-uusap tungkol sa iba't ibang mga bagay. Natuklasan nilang marami silang pagkakapareho at nagsimulang magkagusto sa isa't isa. Pagkabalik sa kanyang silid, nakita ni Poppy ang kanyang mga kaibigan na nagbabasa ng isang email na binabanggit na sa tingin niya ay mga loser sila. Ipinagpalagay ng grupo na ipinadala niya ang email at labis itong ikinagalit. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit labis na nasaktan ang mga babae at ayaw na nilang makinig sa kanya. Nang pumunta si Poppy kay Freddie para makipag-usap, nalaman niyang nakatanggap din siya ng kaparehong email na inilantad na ginagamit lang siya ni Poppy para mapatalsik. Nang wala ng ibang malalapitan, pumunta si Poppy sa school kitchen at tinawagan si Ruby. Nagkunwari siyang interesado sa mga sinasabi ni Poppy, ngunit pagkatapos ay hindi sinasadyang naihayag kung gaano niya kaayaw kay Poppy. Halos lamunin ng lupa si Poppy sa lungkot at nagsimulang laruin ang kanyang lighter na naging sanhi para aksidenteng masunog ang kurtina. Agad niya itong pinatay at tumakbo palabas matapos marinig na merong papalapit sa kusina. Pagbalik niya sa kanyang silid, dumungaw siya sa bintana at nakitang kumalat na ang apoy na ang akala niya ay naapulan na niya. Agad niyang ginising ang lahat ngunit na lamang nawawala si Drippy. Nang ma-realize na baka pumuslit siya sa kusina para sa isang midnight snack, agad na umalis si Poppy upang iligtas ang kaibigan. Sa tulong ng mga bumbero, nagawa nilang mailabas ng ligtas si Drippy. Nang naapula na ang apoy, nakita ni Freddie ang lighter ni Poppy sa sahig at ipinagpalagay na siya ang nagsindi ng apoy upang mapatalsik. Tumanggi siyang marinig ang anumang paliwanag ni Poppy at ibinalik sa kanya ang lighter. Kalaunan ng araw na yun, nagpasya si Poppy na gawin ang tama at inako ang sisi sa nangyaring sunog. Nadismaya ang headmistress sa kanya, ngunit kinilala niya ang katotohanang naging matapat si Poppy. Ipinahayag niyang gaganapin ang pagdinig sa honor court upang mapagpasyahan kung ano ang sunod nilang dapat gawin. Sa sumunod na eksena, nakita ni Poppy ang larawan ng kanyang yumaong ina sa lacrosse team noong 1976 at nagsimulang umiyak nang ma-realize na nag-aral ang kanyang ina sa parehong paaralan. Habang hinihintay ang pagdinig ng honor court, nahanap siya ni Freddie at kumbinsido siyang aksidente lamang ang sunog. Kasabay nito, itinugma ni Drippy at ng grupo ang oras na ipinadala ang email at na-realize na may gustong sumabutahe sa kanilang pagkakaibigan. Sa oras ng pagdinig, ibinigay ni Poppy ang kanyang testimonya. Ilang beses sa kanyang nakisabad si Harriet at sinabi kung gaano siya kasamang tao nang ilagay niya sa panganib ang buhay ng lahat. Nang nagsalita na ang ibang estudyante pabor kay Poppy, nagsimula siyang magpanik at hindi sinasadyang nabanggit ang lighter. Walang sinuman ang nagsabi tungkol sa lighter at walang estudyante maliban kay Freddie ang nakakaalam tungkol dito. Pinatunayan lamang nito na si Harriet ang nagsindi ng apoy sa kortina pagkatapos lumabas ni Poppy sa kusina. Inamin niyang ginawa niya ito ngunit sinubukang ikatwiran na tinapos niya lang ang sinimulan ni Poppy. Sa huli, pinalaya si Poppy at ibinaba ang lahat ng charges, habang si Harriet naman ay pinatalsik sa paaralan. Sa huling eksena, binisita ni Jerry ang kanyang anak at nanood ng lacrosse final game. Nagulat siya sa malaking pagbabago sa itsura at ugali ni Poppy. Nanalo sila sa laban, salamat sa pamumuno ni Poppy. Muling nagkasama ang mag-ama pagkatapos ng laro, niyakap ang isa't isa, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.